DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:07. Sakit man sa hingtudan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon, kumusta? O may hapon ka ng kaninyong tanan, no? Sa tanan-tanan, mga suki, mga bagog, mga karaan, kumusta ka mo? Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro may pagkainit, unya landong. Unya may pagkalandong, unya mo init. Mao nang ato ang hitsura sa dagan sa panahon din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, sa bag upang nakabukas ni ato kapag padagan sa atong programang Nuda Biritas, ang kapistahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, karupit sa 28, no? Na ay mga line up nga mga activities gitawag na nila Cagayan Festival. O hinapasabunta ang tanan ato nga mga bisita dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro maligaw, ma-enjoy o dili sila makapamalikas nga imbes Cagayan Festival mahimong Cagayan Piste. Bao na nga ato nga magakabalakan unya in kaso og dunay adverse nga mga feedback. So ato gina silang amumahon, palanggaon, entertain nato, dagan man tag mga aktibidades. Advice ko lang sa mga kabataan, mga hamtong, oras gani kay ting-init ng gudron, oras gani nga maglakaw mo tanaw mo sa mga activities, magbalon mo og tubig. Ha? O kinahanglan ang tubig na ginaabay ninyo kay grabe. Ilabi na katong na ay maintenance sa losartan basig ma-high blood mo o delikado na kayo, no? Delikado kayo nga mainitan mo, di na to mahibawan biya ang panahon. Kunya nay uban diha do na koy kagahapon do na koy na istorya ang siya usa ka empleyado dugay do sa private, dugay na siya nga nagtrabaho, nangamusta ko nako asa naman to, no? Tawgon na lang natog Delphin, ingon siyang kauban, namatay na biya sir. Ha? Ano sa may kamatyan? High blood. Oo, kay 2 years na napas mo siya, pag-take siya ang maintenance, kumpiyansa mag-ayos siya. So, katong doon ay mga maintenance, nga mga tambal, ayaw gyud ninyo og sipyata. Ilabi na katong mga naay high blood, kay ilabi na kung magpabuwad mo sa init. Di na ito matagnan ng panahon baya. Pila ra may resistance in town. Uy, kung sulug-sulugon kita sa atong balatian sa lawas. Entonces, muna nga, basin o kining ato ang mga ginagmay nga mga tips para kaninyo, ilabi na magbalon tag tubig, magpayo, magkalo, mutanaw ta sa mga kalihukan din sa atong syudad, kay daghan mang mga kalihukan, kay pistaman. So, atong panaganaan kini ha? O, sige. Alright, sa tanan nga mga bago pang nakabukas sa atong programa, ang programang Nuda Biritas babati kini Lunes, Miyerkules o Biyernes. 3 to 4 lang kini usa ka oras nga pagpadagan sa atong programa. Aduna kita YouTube channel, no? Diya sa YouTube tuad dito naka-post ang mao nga
kinitibukan nato nga programa sa Nuda Veritas. Ang kugi nga magbutang diha mao si GC, no, si GC James mao ay magapost sa ato nga programang Nuda Veritas para ma-review ninyo matag karon ugod niya. Ilabi na katong interesado nga magpakisayod sa atong ipangisgutan dinhi, no, sa ato nga programa. So mahimong mabuksan ang atong YouTube channel pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, i-type lang Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, magawas na dayon ang nagkalalain natong episode sa programa nga Nuda Veritas. Magpili lang dayon mo, ha? Og diha, take note, ang atong pagtubag sa pangutana dili outline, no? Dili tinamban. Oh, no. I'm sorry. Dili ingon nga minugbo kun dili tinamban nato nga pagpasabot diha kaninyo para masabtan kay naagod ni kaya programa para ninyo, di ba? Unya di man nato ma-assume nga tanan kaninyo ang tanan po nako ipanulti din ninyo masabtan. Gatuo ko nga di nyo masabtan. Di ba? So ato na siyang ipasabot og maayo pinagi sa estilo sa atong pagtubag sa inyong ipadangat nga pangutana. Okay. Diyot lang ha. Inom kong tubig kay magsugod na ta o hisgot sa unang nga pangutana karong nga po na be. Tanaw na ko. Ang unang nakapadangat sa pangutana diri sa Pikas. Inya sila ko na ay mo kuan sa Pikas. Na isa? Sige. Junjun Makas. Nuda Veritas. Hi si Frank nagwapo. Nganong wala man ka adtong Biyernes. Naalang ko'y gusto klarohon. Kung na to maklaro na tong Biyernes, atong klarohon karon. Diba? Okay, unsa may gusto nimong ipaklaro ba? Ang persona non grata kung i-apply ni sa usa ka tawo, pasabot ba ning dili naka makatunob aning syudara or lugara, di magin na siya absolute, no? Ang kaulaw man lang nato, dili ta welcome, no? Makatunog ka mangyapon. Remember, magpasalabi man ang ato ang mga katungod. The right to travel, katungod ka na, Bill of Rights na, so walay mahimong makababag. Pwede ka lang yapon. Pero kung ipersona non grata ka na, mura og bikil na para nimo. Bikil, na ka na gabation ka na og kawa, ma-feel nimo, kung bation kag kawa, ma-feel nimo nga dili ka welcome sa mao nga dapit. Pwede man. Wala may gadili ni mo. Kay ato man ang katungod, John, the right to travel o the right to abode. Mauna siya. Di magyud absolute. Di magyud absolute. Mauwaw ka lang. Kay panalitan mo ato ka sa kadapit. O niya nibawaan ni mo nga persona non grata ka. Imo pong ibutang sa imo na nga ano mo ito mako dito nga gipersona ng grata man ko. Pero ay makapugong nimo. Kay ang persona non grata in a form of resolution, dili magina siya mahimo nga babag silbi diha kanimo sa pag-anha na namaong dapita. Oo. So, kung tanaw nimo nga ang imong katungod mahimong malapas ang anong babagan ka, padayon sa imuhang mga tinguha og damgo. Pero bation lang nimo kauwaw, labi nagnailhan ka. Siya nga, mamaning dagwayaw, kabayo og nawong, kinsa nga kaning kabayo og nawong ha? Ay, si Kuan, kanang Kuan ba? Vice Ganda. Oo, Vice Ganda. Makita ka sa tao nga persona non grata ka. Ingnon ka man sa mga tao na kalantaw. Moto. Kitsagod, katugong kabayo og dagway. Nana ba? Okay? Sige. Laagan nga angkol. Diyot lang ha. Lagan nga angkol, and the rest sa nagpadangat og pangutana, kining huwate kay akong tagdo ng inyohang mga pangutana sa di madugay. Unahon ako, kining ni adere sa Pikas nga linya. Ha?
Bebe, Noda Biritas, good PM sir, ask lang me, unsa nga balaod nagtugot sa gobyerno nga pwede ibaligya ang gobyerno. Ha? Pwede ibaligya ang gobyerno? Binuang. Unsa nga balaod nagtugot sa gobyerno nga pwede ibaligya sa gobyerno ang big property gidonate sa private. Thanks, private property owner. Sir, di gina pwede ibaligya kung part o kay donation man kung part sa deed of donation, mga terms and condition na dili ibaligya. Otherwise, kung ibaligya ka na supak sa terms and condition sa deed of donation, pwede ka na bawion sa donor. Kay violation naman ka na siya. O dili na pwede siya mabaligya. Dili siya kay tanaw na to, ay review na to ang deed of donation. Unsay nakasakay dito? Dabi karon ang usa sa mga kondisyonis dito nagingon nga bawal ang pagbaligya. O dili ibaligya. Otherwise, kung imong ibaligya, kasupakan na kana sa terms and condition, mahimo na kana nga ground 4 nga mabawi ang mao nga gidonate, i-withdraw ang deed of donation. So dili na siya mahimo, sir. No? Di na mahimo. Kay ang tao mag-donate og property pingon sa gobyerno, naa na siya nahunanaan nga pwede ni butangan og basketball court, pwede ni nga butangan og tennis court. Mo nang mga kondisyones, no? Nga tumanon sa done. In this case, ang done mao ang gobyerno. And therefore, kung ang gobyerno nakanuna nga sa pag-dispose sa maong property nga supak sa kondisyones sa mao nga deed of donation, pwede ka na nato makansilar, mabawi na to ang deed of donation for the violation of the terms and conditions sa deed of donation. So di na mahimo ang siyang thanks, private property owner. Bawi sir, pila ba ka square meters? Bawi okay, nalasige. Niya pala yung pangutana. Noda Biritas, good PM sir. Sani? Ask lang mi unsa nga balaod nagtugot sa gobyerno. Amo man ay naduha di ay ni. Sige. Kajot lang ha. Ay natulo din niya pagpadala Natulo. Na kung piso-piso ni 3 pesos lugar. Okay. Noda Biritas, good PM Manager Frank. Unsa e function sa ombudsman? Sandig ang bayan, Court of Appeals. Kung dunay kaso gikan sa Regional Trial Court, Richard Anautana. Okay. Unahon itong ombudsman. Adjud lang ha. Ang ombudsman, ahinsya ni sa gobyerno. Republic Act 6770. Ahinsya ni siya sa gobyerno nga independent body. Ang taha sa ombudsman, mao ang pag-investigate sa mga sa mga kahiwian binuhatan sa tanang mga government officials. Walabot ang pribado. Nga sa ato pa, nga kung ikaw, usa ka public official, doon na kay sala sa gobyerno, nangurakot ka, ang mga sumbong kanimo mao ang ombudsman. So, ang ombudsman maoy prosecutor. Tanawon dayon sa kategory kung pwede ka ba ma-filean dito sa Sandigang Bayan. Oo, kay na may kuan na ka ng criteria nga ikaw sa ka public official, ang imuha nga criteria naka tungtong ka sa salary grade 28 kung masayo. Kung ikaw public official
nga nakaamong ka, nakasala ka sa gobyerno, ang imong salary grade mabot og 28 ang imong salary grade, masumbong ka sa sandigang bayan rayon. Unya ang magsumbong nimo ang ombudsman. Ang ombudsman charge mao silbi prosecutor. Tuwa dito ang tanang ebidensya batok nimo. Sa mga proceedings diya sa sandigang bayan, kung maghiring na nga nimo, naagi ng ombudsman. Kay ang ombudsman mo ay magpasabot nga mo niyang sa lao na ay mga ebidensya na mo, Your Honor. Batok so sa ka-public official. Kung panalitan pribado, kay naiuban nga mga kaso nga halambigit mga pribado, kana kung dunay collusion or dunay matawag nato nga kanang gitawag nato conspiracy tali sa mga private individuals, ilabi na sa mga project. Kanaa may sagad conspiracy na huygo-huygo sa government employees tali sa mga pribado. Malakip sila og sumbong diha as an accessory or accused or respondents sa mao nga kaso. So dili imposible so sa ka-private individuals nga mataral pod sa ombudsman pero sa sitwasyon ngayon ini. Sa sitwasyon ngayon ini. So kasagaran sa magatubag og kaso diha sa sandigang bayan mga government official ang magpahamtang sa mag-prosecute ni ini na silbing fiskalia, prosecutor, mao ang ombudsman. Sabdanan ninyo, no? Dirita sa ikaduha nga pangutana, sandigang bayan. Kining sandigang bayan, mao na to. Magatry, maminaw sa kaso, mag-investigate o kanang mag-hearing sa kaso, pinasubay sa mga ebidensya, batok sa mga government official whose salary grade is salary grade 28 pataas. Which means nga dili tanan nga mga government officials magatubang og sumbong din dapita sa sandigang bayan. Pwede diha sa lower court. I-deputize lang sila sa ombudsman. Or ang ombudsman maga-deputize o gatao nga maga-prosecute panalitan. Dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga minor offense nga isumbong batok sa mga government official. Ang ilang salary category, ang grade nila below salary grade 28. So, 27, 26, 25, paubos. Mahimo nga dinhi sila itraya lamang sa regional trial court. Pero ang mag-prosecute niya na, mao ang ombudsman. Pero ang ombudsman, dili pwede nga ma-present anywhere, anytime in the Philippines. Na ay remedy nila nga ang mag-represent sa ombudsman, mao na dayon ang mga prosecutor, mahimong regional state prosecutor. Di man niya, batok sa mga government officials. Mao na siya ang sandigang bayan. Alright. Court of Appeals. Ang Court of Appeals, atong imaginon, na sila'y appellate jurisdiction. Pero lahi ni siya nga kaso nga gaatimanon. Mahimong pribado, kasagaran mga pribado, nga mga individuals nga magatubang og kaso. Naay kaso nga magsugod sa municipal trial court. Mga ginagmay. Now, atong timanan nga kung ang usa ka hingtungdan nga individual nga nasumbong diha mismo sa MTC sa lower nga level, kung mahukman siya and then gusto siya mag-apilar sa desisyon, asa siya mag-apilar? Dito sa regional trial court. Kay ang regional trial court, doon naman siya appellate jurisdiction sa mga kaso gikan sa MTC. Okay. Sa mga kaso nga naa din napita sa RTC, nagpakanaog hukom ang RTC
ang affected party siguro not happy with the decision. Kita niya doon ay loopholes. So, mangita siya o paagi nga maka-apilar. Asa mo siya mag-apilar? Court of Appeals. Mao na ang function sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals sa susabang bahin mutabang sa pag-review sa mga kaso Rule 45 kuno ako masayo. Certiorari. Anso, atimanon sa Court of Appeals. Review sa Court of Appeals kay kanang mga kaso nga gipadala sa Court of Appeals gikan man na sa RTC. Sama sa netabo kang Laila de Lima. Si Laila de Lima gi-acquit, ang nag-acquit niya RTC, Regional Trial Court. Apan ang gobyerno, ang prosecutor, wa malipay. Dili sila happy. Asa sila nag-apilar. Nag-apilar sila dito sa Court of Appeals. So, sa laktod, ang function sa Court of Appeals, maong pagdawat sa mga apelasyon, gikan mismo sa lower court. Mauna ang function sa Court of Appeals. Para ni sa nangutana si Richard. Court of Appeals kung dunay kaso gikan sa Regional Trial Court. Correct. Kung dunay kaso gikan sa Regional Trial Court. Pero makareview gyapon sila certiorari under Rule 45. Ang Rule 65 sa Rules of Court certiorari lang gyapon Rule 65 pero managlahi ang ilahang intent to review the case. So managlahi ilang mga function na ni Richard. I hope na kuha nimo no ang ilahang mga katungdanan nila nganong gatawgo na og mauna no. Ay maina kay karon ang sit up sa judiciary. In fact, si BBM na tumiaging adlaw nagperma o sa kabalaod. Di ko lang madumduman o sa itong Republic Act. Pero judicial autonomy. Amot ipasabot niya na mao nga ang judiciary din sa nasud sa Pilipinas. Sila na mismo ang mag-manage sa budget. Pwede nila nga sa sunod nga budget preparation ilang padakan, pwede po pagamyan. Naana sila autonomy to decide. Kay sila man po ang labaw na hibaw, pili gasto nila sa Luzon, pili gasto nila ditong dapita sa Visayas o sa Mindanao sa mga regional trial courts o guban pang mga matang sa korte. So kung nakita nila nga nining tuiga dako ta og gasto, ila di ka na nga i-propose for the next budget preparation o mahimo nga kaaprobahan. Meaning nga ang DBM will no longer participate in the budget preparation insofar as the judiciary is concerned. They allow now the judiciary to formulate their own policy insofar as the budget preparation is concerned. Kaya labo silang naibaw. Okay? Sige. Balik ta diri sa except og doon na ilain po. Sinyasil ko. Alright, dirita sa laing pangutana gikan ni sa ato ang mga suki nato nga mga kadjut asa na ko nato ha. Dira. Kulba man mo cellphone ko kay multipurpose na mo ang purpose sa mga cellphone diri. Okay. Dunay laing pangutana gikan ni kinsa ni hal lagan nga angkol. Ingon pa nila agan ng angkol. Noda Veritas, good afternoon, Sir Frank. Nganong naa may kumpanya nga dili sila mudawat og police clearance kay policy silang kumpanya kay NBI clearance daw. Gusto raman nako makadaginot. May binang imong rason. Pero ang kumpanya gyud may mibawan nimo. It is a corporate entity.
Meaning, whatever policy that may be issued in such corporation will depend upon the decision sa board. Mag-agad sa decision sa board. So, kung panalitan ang decision sa board, nag-ingon, nag-board meeting sila. Maingon din sila nga, ato na matikdan sa nangaging mga katuigan na himo na ito ng policies kompanya nga mudawat lanta o police clearance. Oo, akong isugyot atubangan sa ato mga kauban sa board na dili na ta mudawat o police clearance. Mudawat na ta og lain unsa tong clearance nga ilang ikuan, NBI clearance. Mudawat ta NBI clearance. So wala na kung wala police clearance, wala gasto kanay magasto na. NBI na lang ang atong gasto. Kaya may uban pong kumpanya nga mga yung police, mga yung pong NBI. So agad lang din na siya sir sa kumpanya nga palugwa sila o palisiya. Siguro gusto nilang istriktuhon ang ilahang estilo sa pagpangdawat sa mga trabante. Gusto siguro nilang sigurado ma-professionalize ang ranks sa mga empleyado nga ilang kakadawaton sa mga kumpanya. Mahimo gud na mausab. Depende lang din as policy sa mao nga corporation. Meaning there is no hard and fast rule that every company and all companies for that matter will have to require each applicant to secure an NBI clearance, no longer a police clearance. Ang uban, siyang ay okay lang na. Na-timingan ka sa kumpanya nga wala mag-usab sa palisya. So ayok na sabtan po na nimo. Tinuod, no? Gasto biyan na buto noon. Pero ang akong experience sa NBI, tudloan ti ka. O doon na kay old copy sa NBI, dala-dala na kung maglukat ka. In less than 5 minutes, kuha na ay mong bago nga police NBI clearance. Mamay akong gabuhaton. Naagin na sa file na ko. Kaya duha man nakakopya ang NBI. Ihipuson ni mo lang kopya. So next time kung i-require ka, pangita atong file, dala-dala ato, o di mo ipakita dito sa NBI. Sir, unsa imo? Maglukat ko clearance. O fill up sa diya. Yes sir. Niya akong karaan sa kay para madali. Hibawan na nila. Diretso ka nagpapusing din dito. Magbiguti ka ba kung sa diha, kung sa imong buhaton ato bagad sa kamera. Diretso gawas. Basta dili mahit. Di na maginamahit. Ngano? Nakal may old copy. Same na. Diya sa NBI part. Karon bago na kanha ko. Wala. Kanang hapsay kayo. Diya sa NBI. Kung akong itandi ka na ito, tagkubuta ka na ito. Murag mag-ilog ba? Ako. Mama, ako sunod na mama. Lagi sir, lagi, oo. Karon okay na kayo. Murag na online NBI mga ni siguro karon. Murag na kamatikod ko na i-comply na lang na in kaso i-require ka. Ipusa lang ng duplicate copy. Okay. Maibiyay mong concern, gusto raman nako makadaginot. Hindi na ito magamit ng daginot din Okay, gi-require man ta. Si Lagan nga angkol mo gapangutana. Lagan nga angkol, good afternoon. Gikan ni Soroy Libs. Nula berita, Sir Frank, pwede ba makapangayo og tabang financial sa usa ka congressman sa usa ka syudad ngadto sa dili butante sa syudad nga mulupyo sa Miss-Or? Kini-experience na ko niya. Kanang hibaw ka, tuganan talaga. Maritis biya ta. Tinood, maritis biya ko. Way gasuri nga mais. Yes,
Unang tinuod, na overheard nako nga kanang opisina ni Congressman Ludan gatabang ay lagsaba. Kaya na-interview ko man, kay kaila ko man. Uy, niya ka man lagi taga Medina ka man. Sa lagi sirpang pangay kong tabang mo ka na, mo kini, mo ka na. Oh. Pero doon ay sige comply. Ya, dibalik taon-taon. Oh, kumusta man? Siya pabalikon ko, okay na. Unsi buti pasabot. Okay lugar. Katong akong Marites, basig mausap na to siya nga, wa naman to. No? Wa na kita may mo na to, no? Okay na lang, sige. Ang akong kakadunggan mo, ay, wala gay Marites man ta. Na yung mga yung tabang din lain nga district, ang Congressman Rufus nga district. So, i-explikahan sila. Uy, kanang una sa dito sa inyong distrito, kay sigurado mong yun nga na sila budget pareha ni Congressman Lordan Suwan nga itabang sa inyo. Unahan dito, ayun din kay yawat na lang nga kami din sa District 1, makatabang kami direkta sa mga katawan sa District 1, ni akapaho niya, dito kami sa District 2, ato lang dito, niya paguman, balik lang din May sulti. Kay Marites, man ta, nakadungog na nasabta. Oh. Pero katong tagalagyo, siguro, nasabot ang panginahanglan sab. Okay. Sige. Rodney Rakenrula, Noda Veritas, Hi Sir Frank, nabay piyansa ang kaso na arso na ana. Oo. Although capital offense na. Oo. Sa capital offense, the general law is that if it is a capital offense, life imprisonment na siya or reclusion perpetua. Sa ato pa dili billable. Pero there is always an exception to the general rule. Sama sa murder. Ang general rule sa murder mao nga once makapatay ka, it's not billable. Meaning di ka makapiyansa. That is the general rule. Pero nag-ingon man dito nga, if the evidence against the accused is not strong, pwede makapiyansa. So, naay kondisyon nga kung ang ebidensya batok sa akusado dili strong, ang murder mahimo nga billable. Mahimo po sa arson. Kay capital punishment ba sila? Palitan ka rin, ebidensya, alanganin. O, labi ng arson. Except kung positive yun, ka nakita, na-identify na kay ebidensya, kana, parang ito ako nasaksihan. Diya, divisoria dapit. Convicted ba gito sila? Nawala na ilang negosyo din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Tinood. Kay kadto tinuyo, magyon, kuha man silang ebidensya. Kuhaan silang ebidensya. Okay, nalasige. Si Rodney Rakenrola, Melbourne, Atoro, Dumagpi, Nora Veritas. Hi, hello, and good afternoon sa tanan ultrahanon. Sir Frank, tuod ba, pangtana? In your opinion, dili bahait ang tango sa Senado? Tango sa Senado? Lamurang mga Dracula lugar? Mao siguro nibot ipasabot. In your opinion, di ba hait ang tango sa Senado? Kay di ba gipa-stop naman unta sa Senado nga sa sumpay nini nga ipatangtang ang GCash sa mga online sugal immediately. Apan gipaabot pa man ang 48 hours ay pag-i-action. Kay isa raman daw na pamilok sa system, matangtang kadiyot kinaputol. Kadiyot lang ba ni? Tuod ba pangtana, in your opinion,
di ba hait ang tango sa Senado kay gipa-stop o gipa-stop naman unta sa Senado nga ipatangtang. Katulog yung ipaundang ang mga online na gambling. Murag Sabado sa gabi man siguro alas 8 putol na. Wala na ron. Wala ba diretso kay basin og kapulik kay pagsukli ba. Kadto lang bang ay hapang kuskuhin sa. So nawala ang scatter. Sa mga bata mo man hulog hilig ang scatter. Kay makataya kuno ta bisan og 5 tabos. Grabe sabnaw nawala na. Patangtang yun sa Senado part, regardless of how much money contributed by this online gambling towards the government. Ang ako nandunggan, 50 billion a year ang buhis ni mahatag sa gobyerno kini mga online. Karo wala na. Sa ato pa, na tay 50 billion. Undangan na nato ng budget insertion kay diha man nawala ang atong bilyones pud ka pesos diha. Pipila lang nabulahan diha. So I hope wala na ni all forms of online gambling. Wala na. I hope dili na gini siya makuan. Di man ni malimod, di man ni malilong tungod kay sa akong pagtuo, monitored man ni siya. Ang ako lang, kung tinuod, very, very crucial ang ilahang negosyo insofar as ang ato ang pag-raise taxes din sa nasod sa Pilipinas. Something mayong maistudyohan og mayo. Pero mo lagi na, timbang-timbangon magud ni ang impact, ang negative o positibo nga impact ni. Mura man og baga ang panginaway kabahin din nga mao nga online gambling. So malas gid lugar. Na mao ni karon ang kahitabo. Maminus gid atong budget insertion na ini. Sugot na ni sila nga ang BICAM ipakita gadto mismo sa publiko. Grabe sa kay itong kwarta. Na bilyon ba? Ako, pusdakan ko mga 2 ka bilyon, mamatay siguro ko. Kay panalitan ang kwarta na natag 500 pesos bills. Pila ka nakasako. Di ba? Ipusdak diri sa atong agtang sa paitan na Grabe sila Okay. Sige kato, gikan ni Melbourne Atoro Dumagpi. Okay. Sige, salamat kayo ha. Mao to ang mga pangutana. In kasugdo na mo ipaapas nga pangutana, pinaagi sa atong Facebook pwede, no? Diri pod sa pika sa 0917-704-3210 pwede gyapon. Ha? Watan na to ang inyong mga pangutana. In the meantime, doon ako'y i-istorya diha kaninyo. Importante sab ni kay balaod ni. Unsa man ni? Mangtana ko ninyo. Nakadungog na ba mo og public crime o private crime? Ang inyong kakadunggan dili private crime, kundi private parts. Jesus! Private part man ang inyong kadunggan kanunay. Pero pangutan-ong na to og private crime, wa may na sir Frank. Pero pangutan-ong nimo, what about private part? Siya kana. Oh. Nakadungog na mo na. Wala. Kamo ni Melbourne Atoro Dumagpi, sila ni Junjun Macas, Rodney Rakinrula. Nadunggan na ninyo. Public crime, nadunggan na ninyo. Public crime or private crime. Hebo ko, wa mo kadungog na. Private part na ninyo ang interesan. Pero ang private crime, wagid mo. Kini siya, na-practice, common na kayo, pero talagsa lang mo nakadungog.
Oh, manang tinuod. Unsa man ang public crime? Kini, may masabtan ninyong mayo. Kamo, paminasad mo sa akong istorya kay para makashare sad mo sa inyong mga amigo ba. Pare-pare, abi niyo mo pare, naminaw ko ni Frank sa programang Nuda Veritas. Okay kay pare, nakakatun ko sa iyang istorya nga naa di ay public crime pare, naa sa private crime. Unya ka ng private part, lahi sab di na pare. Gimension ka na sa programa sa Nuda Veritas. Naingon sa itong imong kauban nga, pare, ayong istorya na pare kay magtagay-tagay ta. Oh, mag-away man tanan, magdebate man tanan. Oh. Ayo pod, kining atoa educational man. Pagtudlo diha ninyo. Unsa man ang public crime? Bay? Kung makibalo mo sa public crime, more or less kibawsan mo sa private crime. See? Kaya talag sarap mo makadungog, pero actually, gipractice na ito ni. Ang public crime, usa kini ka krimen. Binaw ha? Usa kini ka krimen. Nga, kanang maisip na to nga nakasala ka sa usa ka individual nga kasala ka, nakapatay ka pananglita nakapatay ka, so naay offended party diha kato biktima, di ba? So unsa may buhaton sa offended party na nang bayna, gidunggab siya attempted murder. Diba? Subuhi pa lugar siya ka attempted man. Or, sa ubang mga kaso, nga ang nanumbong o ang nagsumbong na ini, mauna ang state, ang estado. Ang argibyado din ang Pilipinas, Republic of the Philippines. Muna nga, sagad madunggan yung nay kaso, Republic of the Philippines versus Juan de la Cruz. Meaning ang Pilipinas mo na'y argibyado, ga ikaw, Juan, makasasala ka na ko, gapakaulaw ka. And this is a public crime already. Ang gobyerno na, mooy maga-prosecute sa nakasala. And that is what we call public crime. Murder. Acts of lasciviousness. So, adili nga ni acts of lasciviousness kay ang acts of lasciviousness can even be qualified as a private crime. So, ang ipasabot na ang mga prosecutor na maoy mag-prosecute sa akusado. Sanglit ang prosecutor, representante man sa nasod sa Pilipinas, they are an agent of the state. They are representing the Republic of the Philippines. Sila ang magagukod ni ini. O sila ang nag-prosecute o gatawgon na to o kini kaso nga atubangon nila public crime. Sabdan ninyo, kung prosecutor na nga ni ang mag-prosecute sa kaso, ang atong ibutang sa huna-una, public crime ni. Now, kanong sa man ang private crime? Ay, inyo ning pantimanan. Ang private crime, ang mag-file og kaso, kay sa public, ang mag-file og kaso ang prosecutor. Di ba? Representing the state. Representing the Republic of the Philippines. Mao ng mga prosecutor, mao na kada sa Hall of Justice na ay mga prosecutor. Kana sila nagrepresentar sa gobyerno. Mao nay mogukod nimo kung makasala ka sa public crime, makabuhat ka og public crime. Diri sa private crime, ang offended party maoy manumbong.
dili na ang state. Example, sa matawag na to nga public or private crime, panalitan, rape, or adultery, concubinage. Alang-alang masad ang prosecutor mo ay magsumbong. So kung yung affected individual, siya ay magsumbong sa adultery, kinsa man ang offended party. Ay ang state nag-ingon or ang balaod nag-ingon nga ang offended party maunay mag-file o kaso basta gadi private crime. Ang offended party nining bahin na sa private crime, ilabi na kung isgutan na to ang adultery, kinsa man. Kung adultery, ang offended party ang bana. Sa concubinage, ang offended party ang asawa. Kini sila mo ay maga-prosecute. And so, gatawag na siya og private crime. Meaning nga, kung ang fiskaliya mo ay maga-sumbong nila, mo prosper ba ang kaso? Dili. Because according to the law, these crimes are considered public or private crimes, and therefore, the one who is going to file a criminal charge must be the offended party. Sa public crime, ang offended party ang gobyerno. In fact, ang libel, kaning libel, i-considerar kaning private crime. Mao na nga, kung madunggan ninyo, doon ay nanumbong og libel, sila gid mismo ang nagreklamo. This is an example of the private crime. The offended party will be the one to initiate legal action against the person who besmirched his dignity and reputation as a private individual. Sa inyo na ang sitwasyon. Pero, passing lang. Public crime, private crime. Murag wala lang na sa tuwa. This time, akong isir na diha ka ninyo kay para lang po nga naakay matunan. Kaya din sa programa na itong Nuda Veritas, mo may ato ang mga pagpaningkamot. So, ato natin manan na tay private, naasa tay public crimes. Ang mag-prosecute, there is a public crimes, mga prosecutor. Mga prosecutor. Ang offended party na nagbahin na, dili sila makadagan direkta paingon dito sa korte aron mag-prosecute, kundi ipaagin na to sa piskal. Kay ang piskal or prosecutor mao'y nagrepresentar sa estado kung sa state sa tibok katawhan sa nasod sa Pilipinas. Sa private crime, diferensya. Kay katong affected individual, mao katoy mag-file o kaso kay siya may ang offended party. Kuha ninyo. Timan ina. Ni ay usa ka pangutana diri. Kining may tungod sa gabalik-balik man ang pangutana, mohon. Kanang pwede ba kuno masumbong ang tao nga nagbalhin sa mohon? Kaayo. Pero gamay ra ni siya og silot. Gamay ra ni siya og silot. Pero that is a public crime. In other words, kung makasala ka, ang piskal mo ay mag-prosecute mo. Kay public crime man na siya. Naibalaod na ang nagitawag nga alteration of the boundary. Kay kumun kani nga mga issue or mga problema, ilabi na mismo sa mga bukid-bukid nga bahin, halapad kang kayutaan. Ikaw talagsa ka ra makadalikyat sa imong luna sa yuta. Kay galantawon man nimo nga dihang dapita ako ana. Prang-prang kita nimo na pikas bungtod o kita sir. Kana diha ako gyapon na.
O sa kibaw nga gikamang na iyang mga muhon. Oo, gikamang na iyang mga muhon. Oo, tigala siya nga wala mo tong muhon din agoy napingon sa sulod ang iyang property may nakuhaan. Grabe sab kayo. Okay, nalasige. Doon tayo lain nga pangutana gikan mismo sa maniha. Okay. Dere-dere. Atog tagdo na to ning laing pangutana gikan sa suki na to nga tigpaminaw. Nuda Biritas, good PM sir. Doon na ba daw government crime care? Government crime care? Thanks. Cagayan de Oro people. Sir, kining kay bawo ko gadali ka lang siguro type na nang imuha nga pangutana dire basin og daa pa, no? Mapasabot pa nimo og i-explain nimo sa kuha ug unsa bay abot pasabot nimo nining government crime care, no? Kay tinuod lang murag karon pa ko naka basa ni ini government crime care sa ato pa kung iliteral na to ni nga pagsabot mura og mga serbisyo sa gobyerno, no? Government crime care. Siguro buti mo ipasabot na public attorney's office. Naaman tayo public attorney's office. O, naata. Karon gi-strengthen og mayo ang PAO, ang public attorney's office. Di-strengthen nila, daghan na sila karon, unya may na silang sweldo na karon. Daghan na kayong ga-apply diya sa PAO. May silang sweldo, kompleto sa allowances. Although, na ay mga tao nga yung sila di culpable man na di sa eksakto ng inyong impression, ma'am. Gatuon man na silang balaod. Parehara mga balaod ang subanan. Usara may libro na ma'am, sir. We read the same books. Wa na magpasabot nga kadto siya ga basa og lain nga libro. Wala na. It's a matter of preparation lang. Gumikan kay ang public attorney's office. Gumikan sa kadagang mga kliyente. Magpreparar pa dire. Preparar pa dito. Mauna nga diha sa Hall of Justice, kada korte diha na ay gi-assign nga PAO. Aron automatic na pag-ingon nga Your Honor, I don't have any lawyer to act as a counsel. Mingon na ng judge, would you like to have PAO? Yes, Your Honor. Oo. So, makita sa judge nga tuwa dito ga tindog-tindog si PAO. I requested Panyero so-and-so to please assess the accused before we will finally arraign the case against him. Mingon na niya ang public attorney's office. Yes, sir. Oo. Maginungungay sana sila. Manong ka na maginamanan? Hinsa ba din mo na? Ako ang mag-sir, akong giluba na ko siya, sir, kay musuway mag-rape na ko, mo ba? Kung basahan nga ni ka, plead not guilty ka, ha? Yes, sir. Your Honor, my client is already ready for the arraignment. No? Dito. Dito din magsugod ang istorya sa kaso. Okay, wala natin kung panaruguras din sa atong pagpanaguban sa atong tulubaron. Sagad na lang sa atong kuyog karong hapuna. In the meantime, atong basahon ang nindot kayo nga topic nga himuon ni Ma'am karong gabi sa programa Kalipay nga Mulahutay. Ang gugma nga walay aksyon o sakripisyo, dili tinuod kag gugma. Usbon ko, ang gugma nga walay aksyon o sakripisyo, dili tinuod nga gugma. Kini inyong babati alas 6:30 karong gabi hantod ni sa Bernes ang programa nga Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Sangan sa tungkuyog si G.C. James diri sa Pikas, ingon man pod ni Congressman Lordan Swan, ang atong kongresista sa District 1, chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives. Uban ni Kagawad Aga Swan, member sa nguniang panlungsod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Padayon, Pilipino. Kami magaingon nga ang tao nga limpyo kasing-kasing, dili matarog,
tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat umay hapon.